Ayan po mga kapita, isa hong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda hong pag-usapan po at diskusyonan. Ito hong first article na ipresenta po mga kapita ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito hong grave threat. Talaga bang meron pong grave threat na binitawan po ito hong si Vice President Sara Duterte mga kapita, laban ho dito kay Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Meron pong article ito hong si Attorney Anthony Ludalvi Vista mga kapita. Ito hong sinabi daw ni VP Sara noong 2024 sa isang press conference online ay hindi daw ito maituturing na grave threat mga kabida po. Eto, babasahin ko muna ito hong article na isinulat po mga kabida ni Attorney Anthony Ludalvi Vista na may title Why VP Sara Duterte's Statement Did Not Constitute Grave Threat. Alright, ito by Anthony Ludalvi Vista. Facts. VP Sara Duterte made a public online statement where she said, in substance, that if she were killed, she had already instructed someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ito po yung issue po, mga kabida. Whether that statement amounts to the crime of grave threats. Alright? Why the law looks closely at statement. Okay? The law does not punish every alarming or emotional statement. It only punishes statements that qualify as real threats. That is, statements that show a clear intention to harm another person and are meant to intimidate. Without that clear intention, the statement may be controversial or disturbing, but it is not a crime. So, hindi pala krimen, mga kabida. Kung ang pagkasabi po ay dahil sa pagiging emosyonal, mga kabida, na wala hong intensyon na gawin po ang krimen, mga kabida, po, yung kanyang sinasabi na pagbabanta. Alright? Eto, elements of grave threats. Ano po yung mga elemento po na maituturing po natin na grave threat po yung kanyang sinabi, mga kabida? Okay? Number 1, there must be a declaration of an intention. Okay? To cause harm to another. Okay? Kailangan meron pong deklarasyon na patayin po niya ang isang tao, mga kabida, po. Number 2, the harm must be directed against a person, property, or honor. Number 3, the harm threatened must be a crime. Okay? Malinaw po yun. Number 4, the threat may be conditional or not. Ayan. Application. Ito po. There must be a declaration of an intention to cause harm. Okay? This is the most important element. Okay? The statement mentioned harm, but the way it is framed matters. A threat may still be criminal even if the harm is to be done by another person. What makes this statement legally problematic? Ano po ang naging problema po dito sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, Okay. Ito, as grave threats in that the alleged harm would only happen if the speaker is already killed. Okay? So, conditional threat po yun, mga kabida. Ang problema lang po dito sa sinabi po ni Sara Duterte, kaya nasabi po ni Attorney Anthony Ludalvi Vista, mga kabida, na hindi po ito grave threat. Dahil conditional threat po ito, mga kabida. Okay? Mangyayari lang po itong krimen kung ang nagsabi po ay patay na. Okay? Pero hanggat buhay na buhay po, yung nagsasabi po mga kabida na papatayin kita o papatayin niya si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez, is safe na safe po ito kong tatlo. Wala hong mangyayari po sa kanila, mga kabida, po. In grave threats, the person criminally liable is the person making the threat
if the condition for the supposed harm is the speaker's own. Okay? Death, then the criminal threat becomes legally weak. Okay? How can she be prosecuted for the threat if the statement itself operates only after her death? Okay? Tama po. Paano siya kakasuhan dito ko sa kanyang sinabi, mga kabida, kung ang pangyayaring papatayin po ito kung si President Marcos, First Lady Lisa Marcos at former House Speaker Martin Romualdez, kung patay na po ang Vice Presidente, ano? Okay? Buhay na buhay pa po yan eh. Diba? So, paano mo i-prosecute yan kung buhay na buhay pa yan? Na wala kong nangyayari po doon ho sa tatlo, ano? Mga kabida, ano po? Okay? In my own understanding, hindi naman po ako abogado, ano? Pag sinasabi mong grave threat, may imminent threat yon, ano? Ibig sabihin, kahit anong oras, kahit saan, pwede hong mangyari po yung threat, ano, mga kabida, napapatayin itong tatlo. Pero hindi po imminent, ano, yung threat na sinabi po nila, ano, okay, so sinabi po ni Vice President Sara Duterte, kasi mangyayari lang po yon kapag patay na po si Sara Duterte, ano, mga kabida. Diba? Pero hanggat buhay na buhay yan, safe na safe po, ano, mga kabida, ito kung si VP Sara. Kaya nga, meron po akong nabasa po, ano, post po ni Attorney Edward Chico, ano. Okay, ewan ko kung pabiro lang ba yon o patama po yon o hindi, ano, mga kabida. Ang sabi po niya doon, bakit po sila natatakot dito ho sa sinabi po ni Sara Duterte, ano, na threat di umano against the first family, first couple, okay, and the former House Speaker Martin Romualdez. Okay? Kasi kung tutuusin po, dapat magpasalamat po sila, ano? Dahil buhay na buhay si Sara Duterte, ibig sabihin, safe na safe po itong tatlo. Okay? Ibig sabihin ba daw, according to Attorney Chico, papatayin po si Sara Duterte dahil natatakot po sila na baka mapatay po itong first couple at saka si former House Speaker Martin Romualdez? Okay? Ganun po yung pagkasabi po ni Attorney Chico, ano, mga kabida, sa pagkakaintindi ko po. Alright? Eto, tuloy po tayo. The statement may sound alarming, but it is not a simple case of a living person telling another, I will kill you, if it is a statement tied to the speaker's own death. That makes the criminal liability for grave threats more difficult to sustain. Ayon, mga kabida, ano po. Yung kanya sarili po, sinasabi po yan niya sa kanyang sarili, ano, mga kabida. Okay? Yun yung problema po sa prosecution, ano. Paano ho nila yan ipoprove, ano, na talagang may grave threat talaga na nangyari, ano, doon ho sa statement po ni Sara Duterte, ano po. Kasi unang-una po, okay, mahihirapan po sila, okay, na i-establish itong grave threat sa pamamagitan po ng pagpresenta po ng contracted person na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na meron na raw siyang kinontract. So, magiging material lang po yung sinabi po ng Vice Presidente kung ma-produce po ng prosecution, mga kabida, no? Ito hong tao na kinontract daw ng Vice Presidente in order to kill the first couple and former House Speaker Martin Romualdez. Pero mahihirapan po sila doon unless kung gumagawa po sila ng istorya, no? Gumagawa po sila ng senaryo. Nasasabihin po na ito po yung kinontrata po ng Vice Presidente, ano? Mga kabida, ano po. Okay? Number 2, the harm must be directed against a person. The statement refers to killing specific individuals. That is harm directed against person, ano? This statement is present. The harm threatened must be a crime. Okay? Ito po yung number 3. Killing is a crime. This element is also present. Number 4, threat may be conditional or not. The statement is clearly conditional because it begins with, if I am killed. Ano? A conditional threat may still constitute grave threats. However, the nature of the condition is important. In an ordinary conditional threat, the condition is imposed upon the person threatened.
that person is expected to do or refrain from doing an act that is not itself a crime. If the condition is not followed, the offender will commit the threatened crime. For example, if you testify against me, I will kill you. If you do not pay me, I will burn your house. In these examples, the person threatened is placed under pressure to comply in order to avoid the threatened crime. Okay? The condition in VP Sara Duterte's statement is different. The condition is the commission of a crime against the person allegedly making the threat. It is not a condition imposed upon the person allegedly threatened. The person who would fulfill the condition is the person who would kill the speaker. The person is not under pressure to comply. He remains free to choose whether to kill her or not. If he does not, the condition is never fulfilled and the alleged threat is never triggered. So, yun po, no? Malinaw po sa statement po ni Attorney Anthony Ludal Vivista, mga kabida, na ito kong sinabi po ni Vice President Sara Duterte ay hindi po ito maituturing na grave threat. Kasi unang-una po conditional in the sense, mga kabida, na mangyayari lang po yung krimen, okay, against these 3 persons, okay, kung meron pong mangyayari po sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Pero hanggat buhay na buhay po ang Vice Presidente, mga kabida, ay safe na safe po, ito hong 3. Wala hong mangyayari po sa kanila. Ngayon, ang tanong, hahayaan ba ni VP Sara na siya po ay mamatay? Okay? Para po ma-institute po, mga kabida, ito hong krimen na kanyang sinabi, mga kabida? I don't think so. Okay? Si Vice President Sara Duterte, hanggat maaari po, pipilitin po niya na magiging safe po siya. Pipilitin po niya na wala hong mangyayari po sa kanya, mga kabida, po. Sino bang loko-loko na gusto hong patayin yung kanyang sarili? Sino ba yung loko-loko po, mga kabida, na gusto hong mamatay? Maliban lang po siguro, kung wala na po sa matinong pag-iisip, mga kabida, o di kaya depressed. Hindi naman po depressed yan si Sara Duterte, Okay? Nasa matinong pag-iisip pa yan, mga kabida, po. Okay? For your comment and for your opinion, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.